Lipa, may latest na pinatay nila, yung sa nagnakaw ng manok, dyan sa Lipa. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase. Bakit ka pa magbo-blur-blur? Ikaw talaga. Don, hindi na Totoy. Bistado ka na. Alam nyo pala, ito sa ating pagsasaliksik. Ito palang si Don at identified din naman sa interview sa media na ito palang si Don ay tumakbong mayor. Ayan po. Oh. At siya pala ay Team Alyansa. Alam na this. Kaya naman pala, itong si Marcos Jr., parang nung panahon ni Bantag, ni Teves, ni Pastor Kibuloy, na prior to investigation, nagsasalita na. Kaya hindi pa talaga pala, hindi talaga malayong mangyari na itong si Don, ayan, nakita natin ang kanyang Facebook. Bagong panganak pa man din ng kanyang asawa. Ano pala siya? Kaya naman pala small world kasi siya po ay Team Alyansa. Tumakbo siya under Team Alyansa nung katatapos na election at siya po ay natalo. Ayan ho. Oo. Ayan, titignan natin. Ayan po, oh. Malitrato niya, nakasama sila Abalos. Ayan, tapos kasama niya, hindi ba to familiar sa inyo? Ayan ho, number 5. Eh, di ba mga kwakkom ang mga to? Kaya naman pala, Johnny T. Pimentel. So ngayon, hindi na malayong isipin na ito po ay isang malinaw na demolition job at patutunguhan nito ay Duterte na naman. Hindi lang si Atong ang ano nila dito, ang mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, ICC ito. Papasok nila to. Double kill ang gagawin nila. Tatanggalin ang business ni Atong Ang. Isa, pangalawa is ipapasok nila ito under doon sa mga killings ni PRRD para maipasok sa ICC. Kaya hindi talaga malayong mangyari kasi even yung yung mga kasama niya na nahuli, yung 6 sila, sila mismo nagpapatunay. Di bulletproof, di bodyguard, 16 ang bodyguard niya. At kung ikaw ay tatakbong mayor, may pera ka. Hindi pwede wala kang pera. 4 of 6 security guards who have been identified as suspects in the kidnapping and illegal detention of the missing Sabongeros took to social media. That's after the Criminal Investigation and Detection Group put out a 1 million peso reward for leads to their capture. Mark Zabala, Roberto Matiliano, John Reconsolacion, and Virgilio Bayog has displayed to their former head of security alias Totoy. Hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami sa mga biktima. Dapat malaman din po yung katotohanan. In a Facebook Live, the 4 said they hid in a village in Parañaque after they were first charged with kidnapping and serious illegal detention in 2022. They paid off 3 million pesos each to stay free, even temporarily. But just this year in January, the Court of Appeals reversed their bail and ordered the Manila Regional Trial Court Branch 40 to reissue warrants of arrest against the guards. The 4 insisted they were just in-house security guards at Manila Arena who had no choice but to follow Totoy because they feared for their lives. In fact, they said Totoy even ran for mayor in his town in Surigao del Sur, but he didn't win. Sariling bodyguard po. Sariling May bodyguard. bullet drop. At saka may 2 resort. Wow. Maraming bahay at saka apartment po. Isa po siyang malupit po, mas mainitin yung ulo. Saka nananadyak po siya, malupit po sa mga trabaho po. The 4 said they are submitting their affidavits to the Justice Department to explain in detail who alias Totoy really is and who the real mastermind is in the crime. Mobile journalist Mary Mon Reyes. Ako, ang tingin ko talaga dito, although hindi talaga si Totoy o Don ang talagang pinaka nandito. Meron talaga nandito sa taas-taas.
Makikita kung sa totoong investigation talaga 'to, case build up talaga, meron talagang matutumbok dito at hindi lang si Dondon. At hindi ito si, Atong Ang. Sa aking pagtingin sa aking pagtingin, meron talaga at ito ay kalaban ni Bong Pineda. Ngayon, to correlate that with the Dutertes, ipapasok nila ito kasi alam nila na itong si Atong Ang is leaning towards the Dutertes. Ito namang si Totoy at Dondon na ito, leaning towards the Marcos. So, nakita ninyo kung paano magpa-interview, magpa-media itong si Boying Rimulya na ginawa nilang star witness itong taong ito. Despite the fact na hanggang ngayon, wala pang affidavit, walang sworn statement. So kung wala kang sworn statement, paano natin mapapatunayan or mapapaniwalaan ang kanyang sinasabi kung hanggang ngayon walang sworn statement? Walang sworn statement, take note tignan ninyo. Tignan ninyo yung pagka-unfair nila at pagka-bias nila. Etong si Dondon, walang sworn statement hanggang ngayon pero pinapaniwalaan na nila. Yung kay Risa Ontiveros, wala ding sworn statement itong si alias Rene. 'Di ba? Walang nag-video lang siya, nag-upload siya sa YouTube. Pero anong ginawa ni Risa Ontiveros? Kinasuhan niya si alias Rene. 'Di ba? Dalawang parehas na sitwasyon pero magkaiba yung yung treatment kumbaga. Doon kay alias Rene dahil hindi pa pabor sa kanila, kakasuhan nila. Pero dito kay Dondon, kahit na walang sworn statement hanggang ngayon, pinapaniwalaan na nila. Napakahusay nga naman. Oy, alam na namin kung saan tutungo itong pinaggagawa ninyo. Parang familiar na kasi itong mga ginawa ninyong pattern na ito